Sasagutin ni Sir Kaloy. Yeah, okay, I agree nung mga points nga, no? Pero doon sa, yung watershed problem na yan, may problema ako sa concept na yan eh. Kasi, sabi nila pag watershed, dapat walang mining, walang activity. If that is true, no mining, kasi lahat po ng cities, ang ibig sabihin ng watershed, all of the areas where the rain falls and it gets integrated into the river. Ang laki po niyan eh. But can you do something in the watershed which protects the river? Yes. Switzerland, all of Switzerland are watersheds. They have mining activities there. It is not true that you cannot mine in any watershed as long as you protect. The reason why I mentioned yung sa Mark Ventures, kasi si Director MGB, nagbigay sila notice of violations to some mining companies na nagpo-pollute doon sa Surigao. Doon mismo sa ilog na pinagdadaanan ng tubig. Nakita ito ng mga estudyante ko eh. Sinusukat yung total dissolved sediments, mababa. What I'm saying is, science can help reduce the environmental damage. If we follow, sabihin natin, walang mina dyan, kasi maraming, wala talaga yung sinasabing island ecosystems. If you follow that definition truly, lahat ng isla ng Pilipinas, island ecosystems. So, walang mina sa buong Pilipinas. So, it's not true na hindi sila anti-mining kasi ibig sabihin, buong Pilipinas dapat island ecosystems yun eh. The key thing is, can science and technology limit it? Ang problema lang po ng MGB, sasabihin ko, kulang sila ng tao. Ang pulis kasi sa mina ay mga geologists at mining engineers. Mas marami pang geologists kami sa UP kaysa sa MGB. Okay. Kasi ang laki lang sweldo ng mga geologists at mga mining engineers. So kami nga, pwedeng tumulong sa kanila. Mas gusto ko nga tumulong yung mga estudyante para magbantay sa mga mining companies. Pero wag natin sabihin na, kasi lahat ng violations, pwedeng ma-monitor. In fact, ginawa po yan last time, yung sa Surigao. Tumulong po yung UP pagbantay. Okay, bago po natin ipasagot sa Mines and Geosciences Bureau, gusto lang po namin ipaalam sa aming mga manonood na inimbita po namin dito sa aming programa itong iba't ibang representante ng mga mining companies at maging yung mga miyembro ng Chamber of Mining, ngunit hindi po sila available ngayon para sumali sa aming diskusyon. Sayang, Mark, no? Kasi sila sana yung makakasagot niyan. Ito, detalye ng pagpapatupad, yung pinag-uusapan natin. At, marahil dapat sagutin niya ng Mines and Geosciences Bureau. Kulang nga po ba sa monitoring kung bakit may mga ganitong nakakalusot na mga violations? Kailangan po nating aminin na ang MGB po ay nagkakaroon ng kakulangan sa mga geologists dahil po sa kinukuha sila ng mga mining industry. Dahil ang sweldo po ng isang geologist o ako po na mining engineer, pag ako po ay pumunta sa private, ang sweldo ko po ay baka times 4 o times 5. At hindi naman natin sila mapipigilan dahil ito po ay personal na bagay na hindi pwedeng maibigay ng gobyerno. Subalit may mga mekanismo po tayo na in place na sa tingin namin, yun yung substantial monitoring ay magagawa. Tulad po ng multipartite monitoring team. So ang nagmamonitor po sa mina, hindi lang po MGB. Kasama po dyan ang ito ay isang multisectoral team. Kasama po dyan yung LGU, yung community at NGO na nagmamonitor. At kapag makita po ninyong provision ng EU79, ang ginagamit po natin dito ng approach ay convergence among other agencies of government. Dati, DNR MGB lang. Ngayon, pag sinabi natin Anti-Illegal Mining Task Force, ang kasama po dito ay DILG, PNP, AFP. So nagtutulong-tulong na po ang iba-ibang ahensya ng gobyerno para po yung isang problema ay matuunan, yung problema sa pagmimina. Oo, Cathy, pag-usapan kanina na yung ating distribution ng benepisyo ay medyo malabo dahil sino kaya sa mga indigenous communities may karapat-dapat na tumanggap. Nabanggit din ni Director kanina, paano kung kontra yung local government, payag naman yung indigenous community? Yung mga katanungan na yan, itatanong natin sa ating mga panauhin sa pagbabalik namin. Nakakatulong yan kung legal ang pagmimina. Pero ko yung tinatawag na mga kamuti mining like sa ibang mga
lugar na malalay sa kabundukan, yan ay nakakasira sa kalikasan. Pero kung yan ay maging legal, malaking tulong para sa atin yun. Sinisira niya yung mga kalikasan natin, lalo na yung mga lupa na pwedeng dapat matamnan pero hindi na pwede. Kung tutuusin mo, mas malaking damage kaysa sa profit. Sa kabuhayan, nagbibigay siya ng trabaho sa iba't ibang mga manggagawa. Nagbibigay siya ng trabaho sa hindi lang sa pagmimina na direkta, kundi pati na rin sa mga ibang industriya na nakasalalay sa pagmimina. So natutulungan yung mga tao mabigyan ng trabaho. Pero ang ano ko doon, yung usapin tungkol sa kalikasan, hindi mo kasi pwedeng ibalik yun. Nauubos kasi yun eh. Kaya hindi sapat yung, kung babalansein mo, hindi sapat yung kabuhayan lang. Kailangan balanse pa rin yung kalikasan. Nagpapatuloy ang Mining in the Philippines, a PTV Special Forum at Mark, kanina meron Yes. kang naiwan na mga katanungan. Meron tayong katanungan dahil meron tayong nabalitaan na meron sa ilang mga lugar sa Pilipinas may conflict between the IP and the LGU. Kung gano'n ang sitwasyon, baka hindi ma-approve. Paano ang sitwasyon? Pero off the break, meron kaming naging kwentuhan dito hinggil sa mga yung foreigner companies participating, Kathy. Oo nga, malaking problema pala ang kinakaharap din ng ating industriya in terms of this aspect. Tanungin natin si Director Caloy, ilang porsyento lang ba sa inyong pagkakaalam yung pwedeng pag-aari ng mga foreign companies sa pagmimina at paano nila napapalaki yung kanilang porsyento by using mga dummies? Ganito kasi, I think by law, ang ownership should be 60-40. Hindi dapat lalampas ng 40%. Sa Pero foreigners po sa ito. foreign, pag mining company. Pero meron tinatawag na FTAA, where you can get 100% ownership. Pero ang share naman ng government malaki. In fact, may mga FTAAs na in approval, no? Pero may mga sneaky types. Yun yung mga sinasabing sneaky types. Baka kasi ganito, ano? Yung small scale mining permits, ang nag-approve lang po niyan, governor. I hope in an ideal world, all the governors are honest and they will give mining permits but ang problema po niyan, yung mga governors, wala silang geologists, walang mining engineers. So yung mga small scale mines, okay, Gob, na-elect ka dyan, pahingin naman ng permit dyan, no? Pwedeng i-check yan, pero marami po kami nakikita. May nakita po ako, mga dayuhan sa mga ibang isla. Bakit nandito to? Sabi ko, nung panahon, ang mga Pinoy ang nagti-TNT, tini-TNT na rin pala tayo ngayon dito ng ibang tao. Sabihin ko po, mga insik po. Okay? We know this, and then I feel bad about this kasi una, may laws tayo on this kind of workers. Kasi I'm a Filipino geologist. Bakit may isang foreigner na nagpa-practice dito na wala naman siyang lisensya? Nag-board exam ako, nagpakahirap ako para mag-aral, no? Ang problema lang, sinong huhuli sa kanila? Awang-awa nga ako nga sa MGB kasi lahat ng sisi napupunta sa kanila pero wala naman silang kulang yung tao nila Kaya kahit kailangan tulungan. tanungin natin, NGB, anong magagawa natin, Director Lee? Anong direktiba ng Pangulo para maiwasan nga na dumagsa ang mga foreign mining firms, bumili ng mga dami Filipinos at pagmamayarian na nila yung mining industry? Enforcement lang yan, Mark. In place yung ating batas. In fact, mga 2 months ago, we have just suspended a magnetite mine in Leyte. Among other grounds ay meron silang mahigit 60 na Chinese working in the mine without the necessary alien employment permit. Ang mga mina po kasi may sarili silang port na diretso yung port papuntang China or Korea. So pagdating ng kanilang barko, dala-dala yung barko na kukuha ng ore, diretso rin bababa yung mga workers. So wala na di na dumadaan sa customs. So naging isang ground po yan kaya sinuspend po natin yung mina. Sa record po natin ay prevalent po yan sa Camarines Norte, sa mga small scale mining areas doon, but all of them have been identified. Kung ang mga permits po ay galing sa national government,
Meron na po silang mga show cause letters for them to explain why their operations should not be suspended dahil sa pag-hire ng mga foreigners na hindi dumaan sa ating batas. Tuloy-tuloy po yung ating enforcement po dyan. Naku, enforcement. So, tao ang kailangan, Kathy. Oo, pero prevention po, ano pong ginagawa natin para hindi na rin po dumami? Kasi ito po yung mga existing na, ito pong sinasabi nyo. Pero yung pong prevention, ano pong ginagawa natin? Kasama po yan sa magiging terms of reference ng Anti-Illegal Mining Task Force. Yung sinasabi ko po kaninang task force na gagawin ng EU79. Lahat po ng aspeto ng lahat po ng illegal na posibleng mangyari sa pagmimina ay hahawakan po ng super task force po na yun. Sa inyong pagkakaalam, Sir JB, gaano kalaki ang tumatagas ng mga mineral resources na hindi nabubwisan, pumupunta sa black market at hindi talaga nagbibenepisyo yung ating bansa? Wala pong available na data sa kanya, pero marami pong mga anecdotal, mga stories. Ano yung mga ebidensya natin dyan? Yung dami ng foreign people, mga banyaga, but particular, nabanggit na rin kanina, yung mga in-check. Pag pumunta ka sa mga mine sites, you go to Nueva Vizcaya, you go to Zamboanga, you go to even parts of Zambales, maraming mga Chinese operators dyan. Now, if you talk about small-scale mining, yung leakage na nakikita is probably between 60 to 80%. Hindi na lang sila magbebenta sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bebenta na lang sila sa mga middleman at traders. Kasi medyo may practical at medyo mayroon din namang illegal talaga. Practical, kasi imbis na dalhin mo yung kalahating kilo ng ginto, pupunta ka sa, halimbawa, galing kang Combal, 2 oras mong isasakay sa bus yung kalahating kilong ginto. Kahit sinong small-scale miner, mukhang hindi. At doon na lang siya sa trader or middleman pupunta. At karamihan sa mga yan, mga inchik nga po. So, ang aming tansya lang, or at least yung popular na alam namin, between 60 to 80% ng small-scale mining na gold ay may leak out talaga. Ayun, napakalaki, ano? Si Director, merong gustong idagdag. Yung ano po, yung sinasabing how to check, yung mga malalaking mining companies, meron din silang way na ma-check sila. Kasi po, ganito ano, yung China keeps records of importations. Kasi sa palagay ko ito dapat, kung sakaling huhulihin yung malalaking mining companies na gumagawa nito, dapat hulihin sila. Ngayon, yung China, meron silang importation records. Kung ang records nila ng import ay malaki, tapos ang in-export natin ay maliit, nag-under-declare ka. Correct. So that can easily be verified. So if mining companies are under-declaring, they should be penalized. Mas gusto kong mas marami pang isarang mina para talagang makita kung sino talaga ang matira talaga ang mahusay at maayos, no? Kasi ang kaaway talaga ng mining, hindi naman yung mga anti-mining, yung mga palpak na gumagawa ng mining practices. Kirby? Attorney Mark, sa Bicol Region dito sa Partido State University, may katanungan si Liza Moran. Liza? Sir, sapat po ba yung yung ginagawang aksyon para po sapat po ba yung ginagawang aksyon na pagpapalit po ng mga puno sa mga minahang ito para po makabawi sa kalikasan po? Yung replanting daw of trees, sapat po ba itong remedial measure? Okay. Kung merong replanting. Ganito ano, kasi dapat mining, according to the law, kasama po yung rehabilitation. Kaya nga po, importante talaga na yung MGB, meron silang sapat na police. Kasi nasa law na natin yan na pag nagmimina ka, dapat nagre-rehabilitate ka. Even as you mine, hindi lang pagkatapos. At saka isang ginawa ng law na yan, dapat i-advante mo na yung pera mo. Pag nalugi yung mining company, may panglinis ka. Pero ang problema natin, in the past, may mga minang talagang iniwan lang nila yung tinatawag ng legacy mines. Hindi mo pwedeng itago yun Kaya you can understand the hesitance of the people kung bakit ayaw nila magpamina. Yan yung ebidensya Pero ang tanong naman dyan, pwede bang ayusin yan? Pwede pong ayusin sa palagay ko In fact, for example, Philex, magtanong ka sa mga ibang mga mining companies, ang pinakamaraming tinanim na puno in the country are mining companies, no? That cannot be denied. I think, now, are they planting in the right place or the right trees? Maybe that's debatable.